Warning: ang kwentong ito ay batay sa lumang paniniwala at tunay na karanasan. Makinig ka, pero tandaan mo may mga kwentong hindi dapat inuulit. Sa dami ng nakikinig, kakaunti lang ang may tapang na mag-subscribe. Isa ka ba sa kanila o isa ka lang sa mga dumadaan at nawala na lang bigla? Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe ka na sa The 13th Scream. At huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell. Dahil minsan, ang tahimik na nakikinig, sila ang unang nawawala. Magsimula na tayo, isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako nga pala si Neil, 29 years old. Isa akong vlogger na gumagawa ng mga travel at exploration videos sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Mahilig akong tumuklas ng mga lugar na bihirang puntahan ng tao, yung mga hindi pa nababahiran ng social media, mga lugar na may halong ganda at kaba. Pero ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay hindi tungkol sa ganda ng isang destinasyon. Ito ay tungkol sa isang karanasang hanggang ngayon, ilang buwan na ang lumipas, ay ayaw pa rin lumubay sa isipan ko. Hindi ko na i-upload ang video, hindi dahil hindi maganda ang footage, kundi dahil sa takot. Sa takot na may makapanood na hindi dapat. Sa takot na baka kung sino pa ang sumunod sa yapak namin ay hindi na makabalik. Nagsimula ang lahat sa isang tip mula sa isa kong kakilala, si Kuya Mando, na taga Negros. Nagkita kami sa isang lumang karinderya habang nasa biyahe ako pa Visayas. Habang kumakain, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang lawa sa bundok. Hindi daw ito kilala ng karamihan. Wala ito sa mapa at tanging mga taga roon lang ang may alam kung paano makarating. Hindi mo yan makikita sa internet, pero kung gusto mo talaga ng content na kakaiba, ito yung hanap mo, sabi niya habang nakatitig sa akin. Seryoso ang mukha. Agad akong na-curious. Alam kong risky, pero ganon talaga ang klase ng content na hinahanap ko. Yung may misteryo, yung parang may itinatago. At kung totoo nga ang hindi pa ito naabot ng ibang vlogger, ako ang mauuna. Tinanggap ko ang paanyaya ni Kuya Mando. Binigyan niya ako ng contact ng pamangkin niyang si Aldrin na magsisilbing guide namin. Bumuo ako ng maliit na team. Kasama ko si Carla, ang videographer ko, si Jules na tech guy, at si Ramon, ang utility at all-around crew. 4 kaming babagtas sa lugar na iyon. Pagdating namin sa bayan kung saan kami dapat mag-meet kay Aldrin, ramdam ko agad ang pagkakaiba. Tahimik ang lugar. Hindi tahimik na normal, kundi yung tipong parang may pinipigil. Parang may gustong sabihin ang paligid pero wala itong boses. Sir Neil, bati sa amin ng isang binatilyong nakasuot ng maong at lumang jacket. Aldrin, tanong ko. Tumango siya, hindi siya ngumingiti. Ready na po ba kayo? Medyo mahabang lakad to papasok. Sinabihan kami ni Aldrin na iwan ang sasakyan. May iniwang kubo malapit sa paanan ng bundok para doon muna kami magpahinga bago simulan ang pag-akyat kinabukasan. Habang nasa kubo kami, napansin kong madalang ang signal. Pero okay lang. Nasabi ko sa sarili ko, mas authentic. Habang kumakain ng sardenas at kanin, nagtanong si Carla, Aldrin, may kwento ba sa lawa na yan? Bakit parang sekreto? Tahimik si Aldrin saglit bago siya sumagot. May tagabantay kasi. Tagabantay, parang engkanto. Tanong ni Jules, medyo pabiro pa. Hindi ko alam kung engkanto o anong klaseng nilalang. Pero hindi siya dapat ginagambala. Yun lang ang bilin sa amin. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Nagpatuloy na lang kami sa pagkain at paghahanda ng mga gamit para bukas. 5:00 pa lang ng umaga, nagsimula na kaming maglakad. Malamig ang hangin at may ambon sa paligid. Dumaan kami sa masukal na daan. May mga bahagi na kailangan pang gumapang.
Sa bawat hakbang, palalim ng palalim ang gubat. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay para kaming pumasok sa ibang mundo. Mga 3 oras din ng lakad bago kami nakarating sa mismong lawa. At pagdating namin doon, natahimik kaming lahat. Napapalibutan ito ng malalaking puno. Maulap ang paligid at parang may manipis na usok na gumagapang sa ibabaw ng tubig. Wala kang maririnig kundi ang tubig na kumikilos, dahan-dahan. Walang ibon, walang kuliglig, wala. Ang eerie, bulong ni Carla habang kinukunan ang paligid. Kunin mo yan, ganda ng framing. Utos ko habang nagsimula ng mag-set up ng camera si Jules. Nag-shoot kami ng B-roll. Nagsimula akong mag-vlog, nagpakilala sa camera at nagkuwento kung paano kami nakarating sa lugar. Pero habang nagsasalita ako sa harap ng camera, ramdam kong may ibang presensya sa paligid. Hindi ko na lang pinansin. Tuloy lang sa trabaho. Habang lumalalim ang hapon, mas lalong nagiging kakaiba ang kilos ng paligid. Si Ramon, na tahimik lang sa umpisa, ay nagsimulang maging uneasy. Boss, may naririnig akong parang humihinga? Tanong niya habang nakayuko sa tabi ng lawa. Saan? Diyan. Sa tubig mismo. Parang may mabigat na humihinga sa ilalim. Pinuntahan ko. Wala naman akong nakita o narinig. Pero di ko alam kung bakit parang biglang ang bigat ng hangin. Nagpasya kaming mag-camp doon mismo sa gilid ng lawa. Sa may natural na clearing. May mga tent kami, may ilaw at kumpleto sa gamit. Habang inaayos namin